She is pregnant with my child. Malamig niyang sambit. And Adela is pregnant as well. Kapag binalik mo siya rito, sa mental hospital ang bagsak niya. What the? Emilia is not crazy. Kumibit balikat si Martin. Hindi mo ba alam na dahil sa'yo kung bakit iniisip nila na baliw siya? Aminin mo muna ang ginawa mo. Ikumpisal mo sa ama mo at malamang na siya mismo ang gagawa ng paraan para tulungan ka. Siya mismo magpapalaya sa'yo. Nagdilim ang mga mata niya sa narinig. Kailanman ay hindi niya gugustuhing makita pa ang ama at mas lalong hindi siya hihingi ng tulong dito. Pero natagpuan niyang sarili sa loob ng sarili niyang kumpanya. Lahat ng empleyadong nasa lubong niya ay nagtataka sa kanyang presensya. Ang ilan pa'y nanlalaki ang mga mata. Bad boy version ba to ni sir? Dinig niyang bulong ng isa. Tuwid lang ang titig niya at hindi pinansin ang bulungan. Dumiretso siya sa elevator at halos mangunot ang noo noong lumabas lahat ng sakay noon para sa kanya. O baka ayaw siyang makasabay. Kinakabahan ako. Bulong pa muli ng isang babae. Hindi ko alam na kayang maging ganito kakisig ni Sir Johan. Total package. Gwapo na't mukhang wawarakin ka pa sa kama. Hagik-hik ng isa. Narindi siya sa narinig. Mas lalo na sa narinig na pangalan. Sinara na lang niya ang elevator at inip na naghintay hanggang sa makarating sa top floor. Nabitiwan pa ng sekretarya ang hawak na folder noong makita siya. Sir? I don't have an appointment, but I came here for an important matter. Let me in. Malamig niyang utos. Tumalima ito sa pagbukas ng pinto. Agad siyang pumasok doon. Sakto yun sa pag-ikot ng swivel chair paharap sa kanya. Napataas ang kilay ng matandang lalaking naroon. What brought you here? May intriga ngunit may lamig na tanong nito. Balak mo na bang bawiin ang pagiging Silvestre mo? Nagtagis ang ngipin niya. I hate your last name, but I don't have a choice. If you want me to be back under your wing, then give me Emilia. Pakikipagnegosasyon niya. Napataas ito ng kilay. Binigay ko na sa'yo noon si Adela. Ngayon ay si Emilia naman. Anong mapapala ko gayong hindi ka naman nagtatrabaho para sa akin? Pumikit siya ng mariin bago seryosong tiningnan ng matanda. Mr. Ronel Silvestre, I am still a Silvestre. Pagdediin niya. Dad, huling-huling ko na to. Pagsusumamo niya na ni minsan ay hindi niya ginawa sa buong buhay niya. Hindi alam ni Emilia kung paanong mag-uumpisa sa banyagang lugar na yon. Walang kahit sino sa tabi niya. Ayaw niya na rin tumawag sa mga magulang. Hindi rin naman kasi tumawag ang mami niya para kamustahin kung nakarating siya ng ligtas. Pakiramdam niya inabandonan na siya. Mabuti nga't hindi siya sa lansangan na padpad. Kaya lang sobrang lungkot ng buhay. Lalo pat siya lang mag-isa. Gusto niyang magsimula muli. Maghanap ng trabaho. Dahil duda siya kung padadalhan ba siya ng pera. Tahimik siyang nag-scroll sa cellphone para sana humanap ng online job. Ngunit ibang nahanap niya. Latest news iyon doon. Interview sa pamilya niya. Ngiting-ngiti sa camera ang mami niya habang seryoso lang ang daddy niya. Himalapot, bumalik kayo sa kumpanya. Senyalis po ba ito na totoong balita na buntis ang dalawang anak niya sa isang lalaki? Pangahas na tanong ng reporter. Napataas ang kilay ng mami niya ngunit mabilis na umiling. That is just a rumor. Yes, Adela is pregnant, but Emilia is not. Nasa abroad ang anak ko para pag-aralan pa ang ibang negosyo roon. Bumalik kami sa kumpanya upang tulungan na rin si Adela. You know naman, mahirap magtrabaho kapag buntis. Nagsalubong ang kilay niya sa sagot ng kanyang mami. Pinagtatakpan nitong katotohanan o pinoprotektahan lang nitong ate niya. Kumuyom ang kamao niya at mabilis na pinatay ang cellphone. Lalong sumikip ang puso niya. Mukhang hindi man lang nag-aalala ang mga ito sa kanya. Bumagsak ang luha niya sa sakit ng loob na nararamdaman. Paano na lang siya at ang baby niya? Ganoon na lang na tinapon siya sa ibang bansa. Sa dami ng consequences na naisip niya dahil sa pagiging kabit ni Johan, hindi sumagi sa isip niya na ganitong mangyayari sa kanya. Gusto niyang sumigaw, magwala at ipaglaban ang karapatan niya. Pero alam niyang sa huli ipagpipilitang baliw siya. Marahas niyang pinunasan ng mga luha. Hindi siya pwedeng manghina. Hindi ngayon na kailangan siya ng baby niya. Saktong papatayo na siya mula sa pagkakaupo sa sofa noong tumunog ang doorbell. Wala siyang inaasahang bisita at mas lalong wala siyang kakilala sa lugar. Kinabahan siya at baka masamang loob yun. Pero pagbukas niya sa pinto ay matandang babaeng Pilipinong nasa gate. Naka-uniforme ng pangkatulong at may dalang malaking bag. Hindi ito katabaan. Hanggang balikat lang din ang buhok nitong may iilang puti na.
Dito po ba si Miss Emilia? Napakurap siya at mabilis na lumapit sa gate upang buksan yon. Bakit po? Hindi po ako naghahanap ng maid. Napatigil siya sa lawak ng ngiti nito. Ang ganda mo. Kaya naman pala patay na patay ang alaga ko sa'yo. Nakangiting bigkas nito na nagpaawang sa mga labi niya. Po? Papasukin mo na lang ako, iha. Galing ako sa bahay ng mga Silvestre. Pinadala ko rito para may makasama ka. Tuloy-tuloy na sambit nito na lalong nagpalaki sa mga mata niya. Galing po kayo sa mansyon ng mga Silvestre? Ako si Yaya Lilith. Ako nang mag-aalaga sa'yo simula ngayon. Hindi pwedeng mapabayaan ang pinagbubuntis mo. Muntik pa siyang mapaatras noong haplusin itong impis niyang tiyan. Hindi niya maprosesong nangyayari. Pero isa lang ang naiisip niyang dahilan kung bakit may katulong sa harapan niya na galing sa mansyon ng mga Silvestre. Ibig sabihin ay tanggap ni Johan ang anak niya. Pinadala po ba kayo ni Johan? Hindi niya mapigilang tanong. Nagulat siya noong pisilin nitong kamay niya. Kalimutan mo na si Johan. Hindi niya lubos na maintindihan ang sinabi niya ni Yaya Lilith. Si Johan lang naman ang naiisip niya magpapadala rito. Pero kalaunan na pagtanto niyang walang pakialam sa kanya si Johan. Hindi ito nangamusta o ano paman. Siguro ay guilty lang ito na pinatapon siya kaya't binigyan siya ng katulong. I-check mo na raw ang bank account mo, iha. Paalala sa kanya ni Yaya Lilith. 5 buwan na nito sa kanya. 7 buwan na rin ang tiyan niya. Buwan-buwan din siyang nakakatanggap ng pera kung kanino. Akala niya noong unay galing sa magulang niya. Pero mukhang hindi. Nakakalula ang halaga noon. Ni hindi na nga siya nagtrabaho. Minsan nga inainis at kinumpronta ang kasama niyang katulong. Ngunit ngiti lang sagot nito sa kanya. Tanggapin mo na lang para yan sa baby mo. Hindi ka rin noon papayagan na magtrabaho. Kung pwede nga lang ay sasamahan ka nun dito. Makahulog ang bigkas nito na nagpakunot sa noo niya. Ngayon niya nasisiguro na hindi si Johan ang amo nito. At yun ang gusto niyang alamin. Ilang beses na rin niya itong nahuli na kinukuhanan siya ng litrato. Pero ang sabi ay ipapadala iyon sa magulang niya. Duda siya pero hindi umimik. Malaking tulong sa kanya si Yaya Lilith. Lalo pat wala siyang alam sa pagbubuntis. Ano pong sabi ni Mami? Nasingit niyang tanong noong datnan ito sa kusina at ginagawan siya ng sandwich. Hindi siya nito hinahayaan na magutom. Nakaschedule ang pagkain niya at hindi siya gumagastos para sa grocery o para sa sahod nito. Hindi mo ba nakakausap ang mga magulang mo? Takang tanong nito. Sumandal siya sa lababo at kumuha sa nakaslice na keso. Umiling siya kay Yaya Lilith. Akala ko po ba'y pinapadalhan niyo ng litrato ko? Nanlaki yung mga mata nito't napaubo. Abay oo, tuwang-tuwa nga ang mami mo. Sabi papasyal dito kapag nakapanganak ka na. Bawi nito. Tinitigan niya ito at alam niyang nagsisinungaling ito. Malamang na ayaw lang siya nitong malungkot. Napalunok siya at basta na lang umalis sa kusina. Miss na niyang dati niyang buhay pero ayaw naman niyang bumalik doon. Malamang kasi na hindi pa rin siya kakampihan at hindi siya papaboran. Tingin niya ay tamang hinala niya. Pagtingin kasi sa social media ay nakapost na roon ang baby shower ng ate Edela niya. Babae ang magiging anak nito. Kompleto sila roon at tanging siya lang ang wala. Nangilid ang luha niya at napahawak sa umbok ng kanyang tiyan. Sana naman paglabas ng baby niya ay bigyan din ito ng atensyon ng mami niya dahil kung hindi, siya mismong maniningil sa mga ito. Babawiin niya ang karapatan niya at kukuhanin ang parte niya sa kumpanya. Napasinghap siya matapos marinig ang doorbell. Akmang uunahan siya ni Yaya Lilith pero siya nang tumayo at pinigilan ito. Ako na po. Ayaw pa siya nitong lumabas pero wala itong magawa. Tahimik na lang itong sumunod sa kanya. Walang tao sa gate pero merong malaking kahon doon. Ay, parcel pala, iha. Siguro ay galing sa mga magulang mo. Masiglang sambit nito. Bago agad na binuhat yon papasok ng bahay. May pakiramdam siyang hindi yon galing sa mga magulang niya. Kaya noong buksan yun ni Yaya Lilith, nagulat siya sa maraming gamit na pang baby. Lahat ay kulay rosas. Nanginig siya sa kaba. Lalo pat wala siyang sinabihan ng gender ng baby niya. Ni hindi nga alam ni Yaya Lilith. Kanino po galing to? Tumaas ang boses niya sa kaba. Nagulat ang katulong. Nawala ang ngiti nito sa mga labi. Hindi ko alam, iha. Hindi ba babae ang anak mo? Pumirmi ang mga labi niya. Hinanap niya kung may card pero isang puting telang nakatupi ang nakuha niya. May pangalang nakaborda roon. Amethyst. Bigkas niya sa nakabordang pangalan.
Pagbukas niya sa tela ay lumipad ang puting maliit na papel na agad pinulot ni Yaya Lilith. Huwag ka sanang magalit sa kanya. Paunawa nito. Kinunot niya lang ang noo pero halos matigagal sa nabasa. Don't ever think you're alone. I am still here. I will name my daughter Amethyst. Do not fucking change that. From R. Wala sa loob na basa niya sa sulat na muling nagpalaki sa mga mata niya. Mabilis niyang nilukot ang papel na hawak. Paglingon niya sa katulong ay halatang kinakabahan ito sa reaksyon niya. Ma'am. Sino bang amo niyo? Mababa ngunit madiin niyang tanong. Napalunok ito. Iha, wag mo na lang intindihin yan. Kaligtasan ko po at ng anak kong nakasalalay dito. Kaya paanong hindi ko iisipin? Hindi niya mapigilang magtaas ng boses. Pumikit siya ng mariin. Pakiramdam niya talaga hindi siya ligtas at hindi siya komportableng may nagmamatsyag sa kanya. Please, Yaya Lilith, sabihin niyo na po sa akin. Hindi po normal lahat ng ito. Pagmamakaawa niya. Pagmulat niya pa ng mga matay na iiyak na rin ang matanda. Aminin niyo nga po kung ang amo rin ba niyong nagpapadala sa akin ng pera? Iha, magpahinga ka na muna. I'm right. Natawa siya ng mapakla. Bakit hindi niyo masabi sa akin kung sino? Ngunit wala siyang nakuhang sagot kay Yaya Lilith. Nainis lang siya kung kaya't iniwan niya ito sa ibaba. Si Johan lang ang kilala niyang Silvestre at wala nang iba. Kung kay Johan galing ang sulat, gusto nitong Amethyst ang ipangalan sa anak nila? Ang kapal ng muka. Ni hindi nga siya kayang panindigan. Hindi siya makatulog kinagabihan. Wala na yata siyang peace of mind. Gusto na lang niyang umiyak sa nangyayari sa buhay niya. Ngunit noong dalawin siya ng antok, doon naman niya naramdaman ang presensya sa kwarto niya. Pumipikit-pikit na ang mga mata niya pero ramdam niya ang titig ng kung sino sa kanya. Akala niya ay nananaginip lang siya ngunit hindi lang isang beses na nangyari ang ganoon sa kanya. May duda siyang may dumadalaw sa kanya sa gabi, ngunit hindi niya mahuli. Miminsan pa ay nararamdaman niyang paghaplos sa umbok ng kanyang tiyan at paghalik doon. Gustong-gusto niya muling komprontahin si Yaya Lilith, ngunit alam niyang wala siyang makukuhang sagot dito. Hindi siya safe. Yan ang nararamdaman niya. Kung kaya't nagdesisyon siyang lumipat ng bahay. Pagbaba niya sa kusina ay nilapag niya agad ang makapal na sobre sa mesa na kinatigil ni Yaya Lilith. Binitiwan nito ang hawak na platong may scrambled egg at napatitig sa sobre. Ano ito, Iha? Tumikhim siya at kahit masakit sa kalooban niya ay tinapangan niya ang titig. Hindi ko na po kailangan ng serbisyo niyo. Makababalik na po kayo ng Pilipinas. Naibok ko na rin po kayo ng flight. Bukas na yon. Iwan nyo na lang ang mga gamit dito o kung gusto nyo ay dalhin nyo. Walang ligoy niyang imporma. Umawang ang mga labi nito. Anong ibig mong sabihin, Iha? Huminga siya ng malalim. Tinatanggal ko na po kayo at isa pa aalis na rin ako rito. Iyan na po ang sahod nyo. Halos lahat ng pinadala sa akin ay nariyan na. Pasensya na po pero buo ng desisyon ko. Agad siyang tumalikod bago pa man bumagsak ang mga luha. Hindi niya balak na paalisin si Yaya Lilith, pero ramdam niyang kung kasama niya ito, patuloy lang na magpapadala at magmamatsyag ang amo nito. Emilia, huwag ka namang ganyan. Hindi mo kakayaning mag-isa, anak. Naiiyak na pigil nito sa kanya noong makita siyang pababa na sa hagdan at bitbit ang maleta niya. Ayos lang po ako. Bumalik na lang po kayo sa mansyon ng mga Silvestre. Matigas niyang bigkas kahit pananinikip ang dibdib niya sa pinipigilang luha. Ano bang hindi mo nagustuhan sa akin? Hindi na kita papakailaman, Iha. Pagsusumamo pa nito na tila nakadepende ang buhay nito sa desisyon niya. Umiling siya rito at hinilang maleta. Baliwala sa kanya kahit malaki na ang tiyan niya at walang ideya kung saan pupunta. Ang gusto niya lang ay makalayo kay Yaya Lilith at makalayo sa amo nito na hindi niya kilala. Wala po, desisyon ko po ito. Huwag na po niyo akong sundan. Napalakas ang boses niya na ikinatigil nito. Matalim siyang tumitig upang masaktan ito at hindi siya sundan. Muli niyang hinilang maleta palabas ng bahay. Nahirapan pa siya sa bigat noon. Maghunos dili ka, Emilia. Kailangan mo ang tulong ko. Pagpupumulit nito, nagulat pa siya noong pigilan nitong maleta niya. Sa inis niya ay mapuwersa niyang hinila yon na muntik na nitong kinasubsob. Nagilty siya pero ayaw niya magpakita ng awa. Sabi ko naman sa inyo na wag niyo na akong sundan. Hindi ko kailangan ng tulong niyo o kahit na ng amo niyo. Muli siyang humakbang at hinilang maleta.
Bahagya siyang napangiwi noong kumirot ang puso niya, ngunit binaliwala niya yon. Hinaplos niya langan siya na huminga ng malalim. Anak, hindi ka pwedeng mag-isa. Wala kang kasama. Sino na lang ang mag-aalaga sa'yo kapag nanganak ka? Ni hindi ka nga kinakamusta ng pamilya mo. Naiiyak na pagpapaintindi nito. Ngunit mas nairita siya roon. Parang sinampal sa kanyang katotohanan na wala siyang pamilyang masasandalan. Di bale, kakayanin niya para sa baby niya. Hindi niya kailangan ng mga taong umabandona sa kanya. Concern po ba talaga kayo sa akin? O ayaw niyo lang mapagalitan kayo ng amo niyo? Umiling-iling ito. Iha, kabutihan mo ang hangad para sa'yo ng alaga ko. Hindi ka niya papabayaan. Wala ho akong pakialam kung sino man siya. Mas gusto ko siyang hindi makilala at mas lalong ayaw kong ipakilala sa kanyang anak ko. Matatag niyang bigkas. May hinuha siyang si Johan ng amo nito pero sa pananalita nito'y parang hindi. Mas lalo siyang natatakot kung hindi si Johan ang amo nito. Mas dapat siyang lumayo at magtago. Ililigtas niya na ang sarili bago pa man siya mapahamak. Bumikig ang lalamunan niya sa pinipigilan na luha. Nagbingi-bingihan siya sa iyak ni Yaya Lilith. Binilisan niyang lakad palabas ng bahay habang hila-hilang mabigat niyang maleta. Emilia, huwag kang ganyan. Bumalik ka rito. Sigaw nito ngunit hindi niya pinansin. Marahas niyang pinunasan na bumagsak na luha at mapuwersang hinilang kanyang maleta. Iyon nga lang ay nanlamig siya matapos maramdaman ang pagdaloy ng likido sa hita niya. Bumigat ang paghinga niya at hindi mapigilang mapasinghap. Matapos makita ang pagdaloy ng dugo sa kanyang hita. Baby, nangihina niyang bigkas. Nilukob siya ng takot at lalo pat 7 buwan pa lang ang tiyan niya at hindi pa oras para manganak siya. Nanlabo ang paningin niya sa luha at hindi mapigilang isipin na mawawala sa kanyang anak niya. Emilia! Dinig niyang sigaw ni Yaya Lilith na noon ay mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Puno na ng luha ang pisngi niya noong humarap dito. Pakiramdam niya rin hihimatayin na siya sa oras na yon. Diyos mio, dinudugo ka! Nahihintakutang bulalas nito at sumigaw ng malakas noong mawalan siya ng balanse sa pagkakatayo.